Ang mga halimaw na kahawig ng tao ay unti-unting bumaba mula sa langit. Hindi nakapaghanda ang mga tao at agad silang nilapitan ng marahas. Ang sariwang dugo ay mabilis na pumuno sa mga kalye. Ang mga nakaligtas ay sumisigaw at tumakbo. Sa isang gabi lang, ang komunidad na ito ay nawasak na ng mga halimaw. Ng mga halimaw na gutom sa dugo, ang mga maswerte pang nakaligtas ay puno ng kawalan ng pag-asa. Alam nila na mauulit pa ang mga katulad na trahedya. Lumalabas na ilang taon lang ang nakalipas, isang nakakatakot na biro ang sumiklab sa buong bansa. Ang mga nahawa ay naging halo ng mga bangkay na buhay at mga vampira. Natatakot sila sa araw pero mabilis silang parang hangin. Madalas silang pumili ng gabi para manghuli ng tao sa loob lang ng ilang linggo. Ganap nang natalo ang hukbong militar. Lahat ng lungsod ay naging impyerno. Magulo ang mga bangkay ng pamilya Martin dahil nakatira sila sa labas ng bayan. Kaya nakaligtas sila sa unang pag-atake pero nakita ng tatay mo na hindi naligtas dito. Balak niyang ayusin ang sasakyan at ilipat ang buong pamilya ngayong gabi. Ngunit hindi inaasahan na biglang tumahol ang aso at tumakbo palabas. Mabilis na kinuha ni Martin ang flashlight at agad na humabol. Sa susunod na sandali, narinig ang sigaw ng ina mula sa loob ng bahay. Tumakbo si Martin, handa na sanang pumasok sa bahay nang bigla siyang itinumba ng isang malakas na puwersa. Nagbigay ng senadoryas ang lalaki kay Martin na huwag maging padalos-dalos, hindi madaling harapin ang mga nahawahan. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang isang sandata. Dahan-daang pumasok ang dalawang tao sa loob ng bahay, agad na nakita ni Martin ang kanyang ina na patay. Nakatihaya at ang kanyang ama ay humihingal, habang ang nahawahan ay nakaupo sa beam ng bahay. Napakabilis nito, sa isang iglap ay tumakbo na sa harap ng dalawang tao. Ang lalaki ay walang pag-aalinlangan na sinaksak ang bakal na pala. Ngunit ang resulta ay nakagat siya ng nahawa ang tao. Sinamantala ni Martin ang pagkakataon at pinindot ang gatilyo. Ngunit ang pinsala sa nahawa ang tao ay napakalimitado. Ang lalaki ay nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya at sa wakas ay naitulak ang kalaban sa takip ng makina. Matapos may paalala, si Martin ay walang pagdadalawang isip. Tumakbo pasulong at itinaas ang bakal na martilyo at malakas na ibinagsak ito. Ang dalawang tao ay nagkaisa at sa wakas ay nalutas ang mahirap na nahawa ang tao na ito. Sayang. Ang ama ay nasugatan sa mata. Nang makita ang kalaban na naging halimaw, hindi nag-atubiling humugat ng espada ang lalaki. Tiyak na tinulungan siyang wakasan ang sakit. Mula noon si Martin ay sumunod sa lalaking ito, naglalakbay sa lahat ng dako. Ang pangalan ng kalaban ay Mister. Sa panlabas ay tila tahimik. Ngunit sa katotohanan ay isang masigasig na tao. Tuwing may oras siya ay nagtuturo kay Martin ng mga kasanayan sa kaligtasan. Sabi niya, ang mga nahawaan ay katulad ng mga vampira sa alamat. Kapag nahawakan ng sikat ng araw, agad silang masusunog at magiging abo. Ang mga karaniwang may sakit ay hindi naman talaga malaking banta, pero yung pumasok sa bahay ni Martin ay isang uri ng mataas na antas ng sakit. Matigas ang katawan nila na parang bakal, sobrang matatag ng buhay. Lalo na ang mga ngipin, isang bihirang materyal na ginagamit para gumawa ng kagamitan. Sa panahon ng katapusan, ang pera ay naging walang halaga. Ang mga ngipin ng mataas na antas ng may sakit ang naging malakas na pera. Bawat sandata ni Martin ay pinapahiran ng bawang na langis. Kahit hindi namin alam kung epektibo ito o hindi, ngunit basta't gumamit ng sapat na lakas, maaari itong tumagos sa anumang bahagi ng nahawa. Noong araw na iyon, dumaan sila sa isang liblib na bayan. Sa loob, maraming mga nakaligtas, ang mga nahawa ay hindi lalabas upang gumawa ng gulo sa araw. Abala ang mga residente sa kanilang mga gawain. Sa unang tingin, hindi ito naiiba sa bago ang wakas ng mundo, kahit si Martin ay nag-isip na manatili. Ngunit si Mister ay matatag na naniniwala na ang paghinto dito sa loob ng ilang panahon. Para sa pagpapalitan ng mga supply ay okay, ngunit hindi maaaring manatili. Dahil kung saan mas maraming tao, mas madaling makaakit ng mga nahawa. Ang tingin ni Mister ay malinaw na naglalaman ng kalungkutan at malamig na damdamin. Tanging Diyos na lamang ang nakakaalam kung ano ang kanyang pinagdaanan. Ilang trahedya ang kanyang naranasan bago natutunan ang aral na ito. Nang hapon na iyon, umalis ang dalawang tao sa bayan. Hindi inaasahan na sa gitna ng daan ay makikita nila ang isang madre na desperadong humihingi ng tulong. Sa likuran ay may dalawang tulisan na walang tigil na humahabol. Si Mister ay tahimik ngunit brutal. Diretsyong sinuntok ang lalamunan ng isang tulisan. Ang isa pang tulisan ay nagtatangkang tumakas, siya ay lumingon mula sa sasakyan. Kumuha ng isang armas na may hugis krus at tiyak na kumilos upang iligtas ang madre. Ngunit nagdulot ito ng malaking problema para sa kanya. Ang paglalakbay ng dalawang tao ay nagkaroon ng karagdagang kasama. Ang plano ni Mister ay diretsyong pumunta sa Hilaga, hanggat sapat na mababa ang densidad ng populasyon, mas kaunti ang panganib na makatagpo ng nahawahan. Ito ang mga patakaran ng kaligtasan sa panahon ng wakas ng mundo. Isang araw habang sila ay dumadaan sa isang kampo,
Bigla silang nakarinig ng iyak ng bata at pumasok sa loob upang matuklasan ang maraming mga bangkay na nakakalat. Labis silang nag-aalala para sa kaligtasan ng bata, ngunit nang lumapit sa duyan, natuklasan na ito ay isang masalimuot na bitag. 3 tao ang napalibutan ng isang grupo ng mga tao at mabilis na nahuli at dinala sa kampo. Ngayon lang napagtanto ni Mister na ang grupo sa harap niya ay isang organisasyon ng mga kilalang manguha ng mga bagay. Mas nakakabahala pa, ang binatang pinatay ni Mister habang inililigtas ang madre ay anak ng lider na kalbo. Bagaman may malalim na alitan ng 2 panig, nagawa pa rin niyang panatilihin ang ilang bahagi ng katinuan. Sa huli, sa panahon ng apokalipsis, ang populasyon ang pinakamahalagang yaman. Ang kalbo ay nagpasya na panatilihin si Martin at ang madre. Samantalang si Mister, na matanda na, ay maaari lamang maging hapunan para sa mga nahawaan. Ito ay dahil sa kalbo na hindi pinahalagahan ang kakayahan. Sa pakikipaglaban ni Mister kahit na nakatali ang mga kamay, sapat pa rin ang kanyang lakas upang makipaglaban sa mga nahawaan. Karaniwan, si Martin dahil sa kanyang murang edad ay kumakain ng kaunti at madaling kontrolin. Ang kalbo ay nagpasya na panatilihin siya sa gang bilang manggagawa, samantalang ang madre ay maaari lamang maging kasangkapan para sa stress relief ng mga tulisan. Ngunit nakaligtaan ng pangalan ng kalbo ang isang bagay pa. Akala niya ang paligid ng kampo ay puno ng mga nahawaan. Si Martin na bata pa ay tiyak na hindi magtatakbo, kaya't hindi siya naglagay ng mga sundalo para bantayan siya. Hindi niya lang inaasahan na si Martin ay natutong hindi kaunti ng mga kasanayan sa pamumuhay mula kay Mister na kahit mag-isa ay kayang makatawid sa ligaw na lugar. Nakaiwas siya sa lahat ng mga nahawaan mula sa isa hanggang sa isa. Sa wakas ay natagpuan niya ang lokasyon kung saan nagpark si Mister dati. Ngunit ang pinto ng sasakyan ay mahigpit na nakasara, anuman ang gawin ay hindi mabubuksan. Mas masahol pa, hindi kalayuan doon ay may isang mataas na antas ng nahawa na dahan-daang lumalapit. Ang mukha ni Martin ay nalulumbay, sa kasalukuyan kung tatakbo, tiyak na hindi siya makakatakbo ng mas mabilis kaysa sa kalaban. Kaya't wala nang ibang paraan kundi ang sumugal sa buhay, mahigpit niyang hawak ang pamalo sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, biglang bumukas ang likurang pinto ng sasakyan. Lumalabas na si Mister ay nakatago na sa loob ng sasakyan. Mabilis na pumasok ang 2 sa sasakyan, pinindot ni Mister ang accelerator ng todo at tumakbo, diretsyong nadaganan ang nahawa. Hanggang sa unti-unting sumikat ang araw, nakarating ang 2 sa isang maliit na lugar ng pagtitipon. Hinawakan ni Martin ang krus sa kanyang leeg, nang hihinayang sa kalagayan ng madre, ngunit nang pumasok siya sa bar, at nakita ang babaeng umaawit sa entablado, agad niyang nalimutan ang lahat. Kinabukasan, nang nagpa siya ang 2 na umalis, nakatagpo nila ang singer na nagwawagayway ng kamay, nagningning ang mga mata ni Martin at agad na tinawag si Mister na huminto. Sa ganitong paraan, nadagdagan ang kanilang paglalakbay ng isang babaeng kasama. Ang pangalan niya ay Belle. Kawawa, bagong buntis pa lang nang pumanaw ang kanyang asawa. Yumuko si Martin, hindi alam kung paano siya makakapagbigay ng kaliwan sa ganitong sitwasyon. Sa panahon ng katapusan ng mundo, tila napaka-normal hanggang sa madilim na. Huminto ang grupo ni Mister sa sasakyan upang maghanap ng ligtas na lugar para sa magdamag. Matapos suriin ang buong gusali, itinapon nila ang katawan ng may-ari sa labas. Tanging si Martin ang nakapansin na may isang tao pang nagtago sa aparador. Ngunit nang lumapit siya, natuklasan niyang ito ay isang taong nahawaan. Nang makumpirma na nasa unang yugto pa lamang ito, tila nag-aalangan si Martin. Sa puntong ito, biglang pumasok si Mister sa silid at malakas na pinapaalalahanan si Martin na kumilos na. Kahit na ang nahawaan ay tila walang panganib. Ngunit kung makagat ng isang piraso, mahahawa pa rin. Sa loob ng maliit na gusali, isang gabi, kinabukasan ay muling umalis ang lahat. Ngunit ang daan sa unahan ay naharang ng mga tulisan. Mukhang patuloy pa rin ang grupong ito sa kanilang mga lumang gawi. Kailangan ni Mister na pumili ng ibang daan upang umiwas. Hindi alam kung kailan, dumating na ang gabi at nakita nila mula sa malayo. Isang taong nahawaan na nakatayo sa harap ng banyo. Si Martin ay direktang nagpapaputok ng isang palaso na tumama sa mahina nitong bahagi. Lahat, umusad kayo para suriin ang nahulog na may sakit. Hindi ko inasahan na may isang tao pang nagtatago sa banyo. Matapos magtanong, nalaman naming ang pangalan niya ay Willie at nahuli rin siya ng mga tao ng kalbo at iniwan dito para maging pain sa may sakit. Pareho silang may karaniwang kaaway. Nagpa siya ang grupo ni Mister na makipagtulungan kay Willie. Sama-sama nilang hahanapin ang masamang kalbo para maghayganti. Matapos ang maingat na pagpaplano, kinabukasan ng umaga, nagsimula silang kumilos. Si Belle ay kusang lumabas at gumanap bilang pain para sa grupo ni Mister. Madaling nahuli ang mga gwardya na nagbabantay at pagkatapos ay ginamit ang parehong paraan upang sunod-sunod na mahuli ang ilang tao. Pagdating ng gabi, nagsuot sila ng kasuotan ng mga tulisan. Madaling naloko ang mga gwardya at sinamantala ang pagkakataon upang lapitan ang target.
Si Mister ay sumipa sa pinto ng sasakyan at direktang itinumba ang kalaban na may kalbo. Sayang at ang madre na kanilang hinahanap ay nakatakas na mula sa kampo noon pa. Hindi pinatay ni Mister ang kalbo kundi pinili ang paraan na dalhin siya sa loob ng gubat kung saan madalas bumalik ang mga nahawahan. Kasabay ng paggamit ng maliit na kutsilyo upang linisin ang kanyang likod, naniniwala siyang hindi magtatagal. Ang mga nahawaan ay magtitipon sa amoy ng dugo. Matapos ang matagumpay na paghihiganti, nagpatuloy ang grupo patungong Hilaga. Sa daan, nakatanggap ng balita mula sa radyo tungkol sa kampo ng mga nakaligtas. Ito ay isang opisyal na kanlungan na pinamamahalaan ng militar. Bago pumasok, kinakailangang isuko ang mga armas. Kailangan ding sumailalim ang lahat sa buong katawan na pagsusuri. Ito ang kanlungan na may pinakamalaking bilang ng tao at pinakamahigpit na depensa. Na nakita ni Mister, si Martin at Belle ay ngumiti sa kanilang mga puso. Hindi maiwasang maisip na tumira dito. Hanggang gabi, ang mga nakaligtas dito ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa banta ng mga may sakit. Masaya silang kumakanta at sumasayaw sa kalye. Ang mas nakakagulat pa kay Mister ay nakatagpo nila ang isang madre na nawala dito noong nakakaiyak na sila. Biglang may isang helikopterong dumaan sa himpapawid. Ang mga may sakit ay pinapukol mula sa eroplano. Nagsigawan ang lahat at tumakbo ng nagkagulo, kahit na agad na dumating ang mga sundalo upang ayusin ito. Ngunit ang buong kampo ay hindi nakaligtas sa kaguluhan. Hanggang sa sumunod na araw nang bumalik ang sitwasyon sa kaayusan. Ang tanawin ng mga bangkay na nakakalat sa paligid ay talagang nakakatakot. Nalaman ni Mister mula sa bibig ng tagapangasiwa ng kampo, na lahat ng ito ay isang pagsalakay ng mga natitirang miyembro ng grupo ng mga magnanakaw upang hindi madamay ang bihirang kanlungang ito. Napilitan si Mister na umalis ng tahimik, nagmaneho sila patuloy sa Hilaga sa daan. Habang ang mga tao ay unti-unting nawawala, sa katunayan, hindi alam ni Mister kung gaano pa siya kalayo dapat magmaneho. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin silang nagmaneho hanggang sa masira at tuluyang magkaproblema ang sasakyan. Ang lahat ay napilitang maglakad, hindi alam kung ilang bundok na ang kanilang nalampasan. Sa wakas, nakarating sila sa isang lungsod ng mga tao. Tunay ngang katulad ng mga sabi-sabi, hindi gaanong marami ang mga nahawaan. Ngunit para sa kanilang kaligtasan, naglagay pa rin sila ng mga simpleng bitag sa labas ng lungsod. Habang ang lahat ay nahuhulog sa tulog, bigla silang nagising sa mga ingay. Ang bitag na inilagay ni Mister ay na-activate, nagbantay ang lahat at tiningnan ang paligid. Mula sa dilim, biglang sumugod ang isang malaking grupo ng mga nahawaan. Mister tiyak na naglabas ng flare upang tulungan ang lahat na tumakas patungo sa likod ng maysan. Gayunpaman, ang grupong ito ng mga nahawahan ay may mga baliw na mandirigma. Mataas na antas at si Belle ay buntis kaya hindi siya makatakbo ng mabilis. Ang madre na huli na ay nagpasya ng huminto at dahan-daang lumingon. Harapin ang mga nahawahan na humahabol. Nagpasya na isakripisyo ang kanyang buhay upang makapagbigay ng kaunting oras para makaligtas ang kanyang mga kasama na naghihintay sa gilid ng gubat buong gabi. Maliwanag na ang madre ay may mas kaunting pagkakataon na makasama sila muli. Ang grupo ni Mister ay maaari lamang magpatuloy sa paglalakbay sa tabi ng bundok. Bago lumubog ang araw, nakakita sila ng isang abandonadong bus sa tabi ng daan. Iyon ang pinakamainam na lugar para magpahinga sa gabi, ngunit si Mister ay may kaunting pag-aalala. Hindi lamang siya nagpatibay ng mga bintana at pintuan isang beses, maging nag-set up pa siya ng ilang mga babala sa labas. Ngunit hindi inasahan ng lahat na sa gitna ng gabi, tumakbo si Willie palabas para umihi. Bilang resulta, hindi na siya bumalik sa buong gabi, sinundan ng grupo ni Mister ang kanyang mga yapak. Naghanap sila sa lahat ng dako at mabilis na natagpuan ang katawan ni Willie sa ilalim ng isang malaking puno. Sa kanyang dibdib ay may isang malalim na kagat, marahil ay pinatay siya ng isang nahawa ang tao. Tahasang pinaalalahanan ni Mister ang lahat na mag-ingat. Ang kalaban ay nakaiwas sa babala, nangangahulugan ito na mayroon siyang mataas na talino. Kung hindi siya makakapatay kay Willie ng tahimik. Hindi maiwasang pabilisin ng lahat ang kanilang hakbang, umaasang makaalis sa teritoryo. Nang nahawa ang ito bago bumaba ang dilim. Partikular na nag-apoy si Mister ng isang malaking bonfire upang epektibong palayasin ang nahawa ang tao. Sayang, kung ano ang kinakatakutan mo, iyon ang dumarating. Biglang may kakaibang tunog na narinig mula sa gubat. Nakita ni Mister mula sa malayo ang isang anino ng tao na dumaan. Hindi nag-atubiling hinabol nila ito ni Martin, ngunit mabilis na napagtanto ni Mister na may mali. Nang bumalik ang dalawa, ang apoy ay nagliliyab at si Belle na natutulog ng mahimbing ay matagal nang nawala. Hindi nila akalain na sila ay naloko ng taong may sakit, ngunit hindi sumuko ang dalawa, matapos ang isang gabi ng paghahanap. Sa wakas, narinig nila ang mga sigaw ng sakit ni Belle. Sa isang abandonadong gusali kahit na alam niyang mataas ang posibilidad na ito ay isang bitag na itinakda ng taong nahawaan. Ngunit hindi nag-atubiling sumugod si Martin sa loob. Pagkapasok niya, nakita na niya si Belle na nakatali sa kahoy na istante.
Sayang at hindi pa siya nakapagligtas, bigla siyang inatake ng nahawaang tao mula sa likuran. Hindi niya akalain na ang nahawaang ito ay ang kalbo ng grupo. Manggagahasa, hindi lamang siya marunong magsalita ng tao, kundi naaalala pa ang mga alaala bago siya nahawaan. Maingat ang kanyang pagpaplano upang hanapin sila at maghayganti. Ang mister ay itinulak sa pader, ang kalbo ay nagmamalaki na siya ay umunlad na sa pinakamataas na antas ng nahawa. Sa sandaling siya ay patuloy na nagmamalaki sa likod. Bigla siyang tinamaan ng matinding sakit, muli niyang pinabayaan ang lakas ni Martin. Isang pagkakamali na ginawa ng 2 beses, kahit gaano kataas ang kanyang antas ng ebolusyon. Nakatadhana pa rin hindi siya makakaligtas hanggang sa huli. Magkasamang nagtagumpay ang 2 na maalis ang kalbo. Nagmamadali si Martin na suriin ang sugat ni Belle. Sayang, siya ay nasugatan ng kagat ng kalbo. Kahit na hindi mamatay, nagkaroon pa rin ng mutasayon si Martin habang masakit na pinipilit niyang saksakin ang matulis na kawit. Para maiwasan na si Belle ay maging uri ng halimaw na ayaw niya ng husto. Patuloy nilang binabati ang mga kasamang kaibigan, ngayon ay natitira na lang silang 2, si Martin at si Mister. Nakita nila ang isang sasakyan at nagpatuloy sa hilaga. Habang bumababa ang temperatura, mas kaunti na rin ang mga may sakit sa daan. Noong araw na iyon, nauna silang 2 sa isang bahay. Nakita nila ang mga bangkay ng mga may sakit na nasunog na ng itim. Habang nagtataka, sa bubungan ay lumitaw ang isang babae na may dalang pana. Bagamat bata pa ang kausap, nag-iisa na siyang nakaligtas sa panahon ng wakas. Nang higit sa kalahating taon, labis na hinahangaan ni Martin ang kanyang kakayahan at tapat na pagkatao. At siya namang babae ay labis na humahanga sa tapang at determinasyon ni Martin. Mabilis na uminit ang damdamin ng 2, nakita ni Mister ang lahat. Tinatanggap na natagpuan na ni Martin ang kanyang tahanan. Kaya isang umaga, nagdala siya ng kanyang mga gamit at tahimik na umalis. At si Martin ay hindi nakaramdam ng anumang panghihinayang. Dahil alam niyang napagtanto na rin iyon ni Mister. Sino ba talaga ang maaaring makasama sa iyo hanggang sa huli? Narito ang buong nilalaman ng pelikulang Stakeland. Kung nagustuhan ninyo, sundan pa rin ang mga pelikula namin. Magandang araw at magkita-kita tayo sa mga susunod pang pelikula. Hanggang sa muli.